Tawagin niyo na lang po akong Maldita dahil Maldita naman talaga ako pero Maldita with a good heart. Sisimulan ni Maldita ang kanyang kwento noong bata pa lang siya. 3 sila magkakapatid at 2 ang kapatid niyang lalaki at nag-iisa lang siya na babae. Mahirap lang ang kanyang mga magulang at ang nanay at tatay niya ay parehong hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hanggang 2nd year high school lang silang pareho. Maagang nabuntis ang nanay ni Maldita at ipinanganak ang kanyang kuya at mabilis naman siyang nasundan at ipinanganak naman si Maldita. Mga bata pa sila noon nang iwanan sila ng kanilang mga magulang sa kanyang lolo at lola sa side ng kanyang nanay. Pero hindi naman nagtagal ay kinuha din sila agad ng kanyang mga magulang dahil tumira sila sa isang bahay na ipinatayo ng kanyang mga magulang sa side naman ng kanyang tatay. Kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang nanay ay sobrang sipag niya naman, kahit pangangalakal ay kaya niyang gawin para maitawid lang ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Habang ang tatay naman ni Maldita ay isang welder pero mabisyo siyang tatay at mahilig siyang uminom at magyosi. Naging maayos naman ang kanilang pamumuhay dahil sobrang diskarte ng kanilang nanay hanggang nung siya ay tumungtong na ng 6 na taong gulang bago pa masundan ng kanyang bunsong kapatid. Dito na nagsimulang magkaroon ng matinding alitan sa pagitan ng nanay ni Maldita at sa pamilya ng tatay niya. Hindi na inalam ni Maldita kung ano ba ang tunay na dahilan pero base sa nakikita niya ay dahil yun sa sobrang inggit nila sa nanay ni Maldita dahil sobrang sipag niya at galing niyang humanap ng paraan para sa kanyang pamilya. At ito kasing mga kapatid ng tatay ni Maldita ay mga dalagang ang maituturing pero palagi naman silang nanghihiram ng damit at gamit sa nanay ni Maldita. At pagkatapos nila manghiram ng gamit ay hindi na nila binabalik at hinahayaan na lang nila na masira o mabulok. Kaya umalis na lang sila sa lupa ng pamilya ng tatay niya at lumipat na sila sa hindi naman masyadong kalayuan dahil isang tricycle lang naman ang sinasakyan. Dahil sa lugar na yon nakakuha ang kanyang mga magulang ng lupa na pwede nilang hulugan at unti-unti din sila nakapagpatayo ng maayos na bahay. Pangangalakal pa rin ang naging hanap buhay ng nanay ni Maldita at isinasama ang kanyang kuya sa tuwing wala siyang pasok, kaya 2 naman sila ng bunso niyang kapatid na naiiwanan sa bahay. Kaya bata pa lang si Maldita ay namulat na siya sa realidad na hindi madaling mamuhay at minulat siya ng kanyang nanay sa mga gawaing bahay. Naging maayos pa rin ang kanilang pamumuhay lalo na nung siya ay nasa elementarya pa lang, mahirap pero kinakaya. Meron din silang napundar na isang tricycle na ginagamit ng kanyang nanay sa paghahakot ng kalakal at paminsan ay pinapagamit nila ito sa kaibigan ng kanyang tatay at ipapamasada. May sarili din namang motor ang tatay niya na ginagamit ito sa pagpasok ng trabaho. Pero ang kanyang mga magulang ay palagi pa rin nag-aaway at nagkakasakitan at umaabot na rin sila sa punto na nasasaktan na silang magkakapatid sa tuwing may nagagawa silang mga kasalanan. Naaalala pa ni Maldita na noong minsan na nag-away sila ng kanyang kuya ay naabutan silang nagtatalo ng kanyang mga magulang. Hanggang sa nag-away na din ang kanyang mga magulang kaya siguro napalo na lang silang dalawa dahil pagod din ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho. Kaya simula nun ay naging rebelde na ang kanyang kuya, hindi na siya pumapasok sa paaralan at nakahiligan niya na ang pagbabarkada. 9 na taon na si Maldita pero patuloy pa rin ang hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga magulang at palagi pa rin sila nag-aaway at nagkakasakitan. Kaya bago pumasok si Maldita ay maaga siyang bumabangon dahil kailangan niya pang magsaing bago pumasok sa eskwela. Pero dahil wala silang panggatong nung araw na yon ay inutusan muna siyang bumili ng uling gamit ang scooter, yung scooter na 2 gulong at ditulak. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay naaksidente si Maldita na sagasaan po siya ng motor. Hindi naman delikado ang kanyang kondisyon pero isinugod pa rin siya sa ospital at dito niya na nakita kung paano magalit ng sobra ang kanyang tatay. Dahil pinagjojombag ng tatay niya ang taong nakasagasa sa kanya at kung paano niya tignan ang kanyang nanay habang ito ay umiiyak. Hindi naman sila masyadong nahirapan sa mga gastusin sa ospital dahil meron naman sila mga kamag-anak na nag-donate ng malaking halaga ng pera. Nagkaroon sila ng malaking discount sa mga bayarin sa ospital pati na rin sa mga gamot. Tumagal si Maldita ng 1 buwan sa loob ng ospital at inalagaan naman siya ng kanyang lola sa side ng kanyang nanay hanggang siya ay makalabas na. At nag-stay muna siya sa pangangalaga ng kanyang lola dahil 3 buwan pa siyang hindi nakapasok ng eskwela. Pero patuloy pa rin ang pag-aaway ng kanyang mga magulang at pangingialam na rin ng pamilya ng tatay niya sa away ng kanyang mga magulang. Hanggang sa ang kuya niya ay tuluyan na rin naligaw ng landas kaya naging magulo na ang kanilang pamumuhay. Grade 6 na si Maldita habang ang bunso niya namang kapatid ay nasa kinder at dito na tuluyang nakipaghiwalay ang kanyang nanay sa kanyang tatay. Pumupunta lang ang kanilang nanay sa bahay nila sa tuwing wala ang kanilang tatay at kapag dumating naman ang tatay nila at narinig ng nanay nila ang motor ay agad naman itong nagtatago sa likod ng kanilang bahay. Ganun na lang ang naging routine nila para maiwasan na din ang pagtatalo at pagsasakitan nilang dalawa. Ang kasunod ng kanyang kwento ay isang bagay na sobrang sakit para kay Maldita dahil isang gabi na natutulog silang magkakapatid ay naramdaman niya na bigla na lang may humipo sa kanya. At hindi lang isang beses ginawa yun sa kanya ng kanyang tatay dahil paulit-ulit pa at dahil sa kanyang sobrang takot ay wala siyang pinagsabihan kahit isa. May mga pagkakataon na nakikipagpalit siya ng higaan sa kanyang bunsong kapatid para siya ay mapagitnaan pero patuloy pa rin siyang hinihipuan ng kanyang tatay. At sa tuwing ginagawa sa kanya ng kanyang tatay ay palagi nilang umiiyak si Maldita at nagkukunwari na lang siyang tulog at sa kanya iipitin ang kanyang 2 binti. Hanggang sa isang beses ay naabutan sila ng kanyang nanay na muntika na talagang may mangyari sa kanilang dalawa ng tatay niya at naabutan siyang hinuhubad ang kanyang pantalon. Gising si Maldita noong mga panahon na yon pero nagkukunwari siyang tulog kaya patago siyang umiyak at naririnig
narinig niya ang kanyang mga magulang na nag-aaway at nagtatalo ng dahil doon. Pero matapos ang pangyayari nung gabi na yon ay hindi na naulit pa ang ginagawa sa kanya ng kanyang tatay hanggang sa dumating ang araw ng graduation niya ng elementary. Sabay silang gumraduate ang kanyang kuya at nandun din ang kanilang mga magulang, nandun din ang kanilang mga lola. Pagkatapos ng kanilang graduation ay kumain sila sa labas at tuloy na silang umuwi sa kanilang bahay at dito na nag-usap ang kanyang mga magulang na tuluyan na silang maghihiwalay. Kinaumagahan lang ay naglilipat na sila ng gamit kaya dito niya na nakita kung paano umiyak at magmakaawa ang kanyang tatay sa kanyang nanay na wag sana siyang iwanan. Pero dahil buo na ang desisyon ng kanilang nanay na makaalis sila sa puder ng kanilang tatay ay tuluyan na nila itong iniwanan. At habang pabiyahe na sila paalis, buong akala ni Maldita na didiretso sila sa bahay ng kanilang lola pero nagkamali pala siya dahil napansin niyang iba ang daan na dinadaanan nila dahil doon pala sila titira sa bagong kinakasama ng kanyang nanay. Kaya dito na nalaman ni Maldita ang tunay na dahilan kung bakit minsan na lang umuwi sa kanila ang kanyang nanay dahil dito na pala siya umuwi sa bago niyang kinakasama na meron ding mga anak. At ang bagong kinakasama ng nanay ni Maldita ay merong 4 na anak at iniwanan sa kanila ang 3. Dito na rin nalaman ni Maldita na buntis na rin pala ang kanyang nanay sa kanyang bagong kinakasama kaya wala silang ibang magawa kundi makisama na lang sa kanila. Parang mas lalong gumulo ang kanilang buhay dahil hindi nila makasundo magkakapatid ang kanilang mga stepbrother at sisters. Kaya nakiusap si Maldita na baka pwedeng lumipat na lang siya sa poder ng kanyang lola at pinayagan naman siya. At ang balita naman sa kanilang tatay ay nagkaroon na din siya ng panibagong kinakasama na mas bata sa kanya at mas matanda lang ng 1 taon sa kanyang kuya. Madalas dumalaw si Maldita sa bahay ng kanyang tatay kasama niya ang mga kapatid niya na nagbabaka sakali silang mabigyan man lang sana sila ng sustento. Pero hindi na sila tinutulungan ng tatay niya dahil nabuntis na rin ito ang bago niya pang kinakasama. Grade 8 na si Maldita noong mga panahon na lalo siyang naging mature at consistent na siya sa mga honor. Lahat ng pwede niya salihan sa eskwelahan ay sinasalihan ni Maldita at ang tanging nanay niya lang ang nagpo-provide. Hanggang sa isang araw ay tumawag sa kanila ang kanyang tita sa side ng kanyang nanay na baka gusto niya daw bang mag-aral sa Maynila at pag-aaralin daw si Maldita. Noong una ay ayaw siyang payagan ng kanyang nanay dahil ang katwiran niya ay kahit na magkandakuba siya ay pag-aaralin niya si Maldita pero dahil matigas si Maldita ay siya pa rin ang nasunod. Kinausap muna siya ng masinsinan ng kanyang nanay at tinanong kung gusto mo ba talagang mapawalay na lang sa akin at dagat ang pagitan nating dalawa. Kaya umuo na lang si Maldita nang dahil na din sa sobrang pagod at sobrang sama ng loob sa kanyang mga magulang. Umabot muna ng 1 linggo bago pa siya inihatid ng nanay niya sa Roro papunta ng Maynila at pumunta muna siya sa kanyang tatay para magpaalam. Naiwan ang 2 niyang kapatid sa puder ng kanyang nanay at tuluyan naman nakapag-aral si Maldita sa Maynila at sinusuportahan siya ng kanyang mga tito at tita. Medyo may pagkamahigpit lang ang tita ni Maldita dahil pagdating sa bahay ang gusto ng tita niya ay palaging malinis bago siya umuwi ng trabaho. Kaya ginagawa naman ni Maldita ang kanyang tungkulin bilang pamangkin nila at pinag-aaral na rin nila. Gumraduate na senior high school si Maldita at sinurpresya siya ng kanyang nanay dahil nakasama niya itong magmarcha. Masayang masaya si Maldita noong mga panahon na yon dahil ramdam na ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ng kanyang nanay. At noong mga panahon na to ay wala na siyang komunikasyon sa kanyang tatay dahil ang huling balita niya ay meron na siyang 2 anak sa bago niyang kinakasama. Pagka-graduate ni Maldita ng senior high ay sinabi sa kanya ng kanyang tito at tita na hindi na siya kayang paaralin pa ng college. Kaya sinabi sa kanya ng kanyang nanay na bumalik na lang siya ng probinsya at siya na lang ang magpapaaral kay Maldita pero ayaw pumayag ni Maldita. Kaya nag-apply na lang siya sa isang malaking kumpanya na tumatanggap ng mga nag-aaral at sabay siyang nag-enroll ng college. Naging panggabi naman ang trabaho ni Maldita kaya madali niyang nabalanse ang oras niya sa pagtatrabaho at sa pag-aaral. Pero ito na ang panahon na nagkaroon na ng boyfriend si Maldita habang nagtatrabaho kaya natuto na rin siya magsinungaling sa kanya mga tito at tita. Na kunwari ay straight siya sa trabaho pero yun pala ay straight siya sa bahay ng kanyang boyfriend at doon na siya natutulog pa minsan. Legal naman daw sila sa kanya-kanya nilang pamilya pero ayaw lang talaga siyang payagan ng kanyang tita na doon siya matulog sa bahay ng kanyang boyfriend. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral at pagtatrabaho ni Maldita pero taong 2020 na magbakasyon ng lola niya sa Maynila. Dito niya nalaman na meron palang malubhang sakit ang kanyang nanay at malaki ang kanyang ipinayat. At habang nakikipaglaban ng nanay niya sa sakit ay nagpositibo pa ito sa COVID kaya lalo na lang nahirapan ito sa kanyang sakit. Gumawa ng paraan si Maldita para makauwi siya ng probinsya dahil sobrang higpit pa noon dahil lockdown. Pero noong magkita sila ng kanyang nanay ay nag-away lang silang dalawanan dahil na lang din sa sobrang tindi ng pressure at ng stress. Pinipilit kasi nila magpa-confine ng nanay niya pero ayaw nitong pumayag dahil ayaw niya daw pumanaw ng mag-isa. Hanggang sa lumala na ng lumala ang sitwasyon ng nanay niya at lalo na itong pumayat at dumating ang December 2020
at dito na lang po siya nagpa-confine. Ito na rin ang panahon na nakagraduate na ng college si Maldita pero online lang, pero kita niya kung gaano ka-proud sa kanya ang kanyang nanay dahil nakapagtapos siya ng pag-aaral. Pero lalong lumala ang sitwasyon ng nanay ni Maldita kaya nag-decide siya na mag-leave muna sa trabaho ng isang buwan para sana maalagaan niya ang nanay niya. Pero January 2021, huling araw na sa trabaho ni Maldita nang bawian na ng buhay ang nanay ni Maldita. Kaya sobrang sakit na lang yun para sa kanya kaya nasisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya man lang nagawang alagaan ang kanyang ina. Naiisip niya rin na sana naging mabuti na lang siyang anak. Sana sinunod niya ang lahat ng gusto ng mga magulang niya kaya sobrang dami niyang sana. Naging okay naman ang burol ng kanyang nanay at pumunta din ang kanyang tatay para makiramay sa kanila magkakapatid. Pero pagkalibing pa lang ng kanilang nanay ay isinugod naman sa ospital ang kanilang tatay nang dahil siya ay nag-aagaw buhay na rin. Kaya paminsan ay naiisip ni Maldita kung ano ba ang kanyang naging kasalanan para parusahan na lang siya ng ganito kasakit na pangyayari. Kaya pagkalibing ng kanyang nanay ay pumunta naman siya ng ospital para tignan naman ang kalagayan ng kanyang tatay pero nandun din ang kanyang bagong kinakasama at inaalagaan naman siya. Makalipas ang isang buwan pagkatapos ng burol ng kanyang nanay ay bumalik na sila ng Maynila kasama ang kanyang kuya at iniwanan nila ang bunso niyang kapatid sa pangangalaga ng kanyang stepfather. Pero hindi nagtagal ay nabalitaan agad nila na may bago ng girlfriend ang stepfather niya kaya kinuha na nila ang bunso niyang kapatid at doon na lang din tumira sa kanila. At habang nasa Maynila na si Maldita at ang kanyang kuya, dito niya lang nalaman na meron palang warrant of arrest ang kanyang kuya. Sunod-sunod na lang ang problema dumating sa kanilang magkakapatid at sa ngayon ay nakakulong na ang kuya ni Maldita. Pero sa tulong ng kanyang tita ay nakiusap ito sa nagsampa ng kaso sa kuya niya at nakiusap na iurong na ang demanda at nangako naman ang kuya niya na magbabagong buhay na. Pero nang lumaya ang kanyang kuya ay bumalik na naman ito sa pagiging bulakbol at sobrang sakit sa ulo. May 2021 nag-away na naman sila ng kanyang kuya at nasabi niya sa kanyang kuya na sana ikaw na lang na shook tay hindi na sana si nanay. Palagi na lang kasi siyang hinihingi ng pera ng kuya niya at pag hindi siya nakakapagbigay ay nag-aaway na lang silang dalawa. Hanggang sa sinabi sa kanya ng kanyang kuya na huwag kang mag-alala, huling beses na to namang hihingi ako sa'yo, makakabawi din ako sa inyo. Masusuklian ko din ang mga paghihirap nyo sa akin, ako na lang ang masyusyok tay wag ka na dahil kawawa naman ang bunso nating kapatid. At makalipas na nga isang linggo ay nagchat naman kay Maldita ang kanyang lola at sinabing isang linggo nang may lagnat ang kanyang kuya at hindi na siya nakakalakad at hindi na rin nakakaihi. Kaya nagpanik na naman si Maldita dahil hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin kaya iyak na lang siya ng iyak. Dahil nagtuturoan din ang pamilya ng kanyang tatay kung sino ba ang magbabantay sa kuya niya sa ospital kaya wala silang choice kundi umuwi sila ng bunso niyang kapatid. At pagdating nila sa ospital dito na nila nalaman na na-diagnose ang kanyang kuya ng severe leptospirosis. Kaya iyak na lang sila ng iyak dahil ang sabi ng mga doktor ay sobrang lala na ng kalagayan ng kanilang kuya. Hindi niya na rin gaano makausap ang kanyang kuya dahil sa tubo na nasa kanyang bibig kaya sobrang awang-awa na lang siya sa kuya niya at kung ano ang kanyang sitwasyon. Halos 2 oras pa lang sila magkakasama sa ospital na magpaalam ang kanyang bunsong kapatid na uuwi muna sa bahay para makapagpahinga. Kaya naiwanan si Maldita at ang kanyang kuya sa ospital at kitang-kita niya kung paano ito nahihirapang gumalaw. Naging maayos naman ang unang oras na magkasama silang dalawa ng kanyang kuya hanggang sa nakaidlip muna sila. Pero paggising ni Maldita ay nakita niyang bumaba ang heartbeat ng kanyang kuya kaya tumakbo siya sa nurse station para ipaalam ang sitwasyon ng kuya niya. Umabot na mahigit 1 oras ang pag-sanction sa kuya niya nang bigla na lang lumuwag ang pagkakapit nila sa kamay ng bawat isa. Unti-unti nang nawala ng hininga ang kuya ni Maldita pero may itinurok muna sa kanya ang mga doktor. At saka kinausap si Maldita kung itutuloy pa ba ang pag-revive sa kanyang kuya. Sinabi ni Maldita na oo ituloy nila pero ilang minuto lang naging maayos ang kanyang kuya at nawala na naman siya ng hininga. Unti-unting naramdaman ni Maldita ang paglamig ng katawan ng kanyang kuya pati na rin ang kanyang mga binti. Sinabihan din siya ng mga doktor na kung sa pangatlong pagkakataon na i-revive ang kanyang kuya ay magiging kawawa lang ang kanyang katawan. Lumapit si Maldita sa kanyang kuya at kinausap habang umiiyak at sinabi niyang bigyan mo ko ng sign kung gusto mo nang magpahinga. Tatanggapin ko na ng buo kung mawala ka man sa akin at pangakong hindi ko pababayaan ang kapatid natin na bunso. Nakita ni Maldita na tumulo na lang ang luha ng kanyang kuya at iyak naman siya ng iyak. Pero sa pangatlong pagkakataon ay nagmakaawa pa rin siya sa mga doktor na gawin ang lahat para sa kanyang kuya. Pero time of death na lang ang naisagot sa kanya ng mga doktor kaya parang binuhusan siya ng malamig na tubig at hindi na siya nakagalaw. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay nawala ng pangalawang importanteng tao sa buhay si Maldita sa magkasunod na taon. Nanatili ako matatag sa mga araw na nakaburo lang kuya ko. Hindi ko pinakita kahit kanino na umiiyak ako pero deep inside ay gusto ko nang bumagsak. Kahit gaano katatag at kakapal ang pader na binuo mo para sa pagkatao mo, matitibag ka din pala kapag mahal mo na sa buhay ang nawala. Siguro ganun talaga ang buhay dahil kailangan nating paghandaan ang mga sa tingin nating imposibleng mangyari. Matapos mailibing ng aking kuya ay bumalik na ako sa Maynila at sinama ko na ang bunso naming kapatid para makapaglibang siya sa ibang bagay. Naghiwalay na din pala kami ng boyfriend ko sa loob ng 4 na taon naming relasyon. Simula kasi nang pumanaw ang kuya ko ay sobrang dami kong realization. Wala kasi siyang pangarap sa buhay, mabisyo siyang tao. Ayokong maulit yung nangyari sa nanay at tatay ko.
ko. Ang tatay ko naman po ay bedridden na pagkatapos niyang lumabas ng ospital ay hindi niya na maigalawang kalahati ng kanyang katawan. Nagsusuporta pa rin naman ako sa kanya kahit papano, nagbibigay din ako ng pera kahit na minsan ay hindi niya pinaramdam sa akin na meron siyang anak. Dahil kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng galit sa kanya, tumutulong pa rin ako kahit papano. Iniwanan na rin kasi ang tatay ko ng bago niyang kinakasama noong nalaman na hindi na pwedeng magtrabaho ang tatay ko. Yung bahay at lupa pala namin ng tatay ko ay pinangalan niya sa dati niyang kinakasama bago pa siya mapasok ng ospital. Pero ang titulo ay hawak naman ng tita ko kaya wala na rin akong habol sa kanila at hinayaan ko na lang din. Yung stepfather ko naman na dating kinakasama ng nanay ko ay hinayaan ko na lang din na angkinin niya ang lahat ng pinaghirapan ng nanay ko. Dahil nando naman sa pangangalaga niya ang isang anak nilang dalawa. Ayoko na rin kasi magkagulo kaya ipinabaya ko na lang sa kanila ang lahat. Sa ngayon po ay masaya at tahimik ako. Patuloy pa rin ako nangangarap at unti-unting binubuo ang pangako sa 2 taong mahal ko. Na hindi ko pababayaan ang bunso kong kapatid at mananatili kaming matatag at magtutulungan kaming dalawa. Kaya maraming salamat po, hanggang dito na lang. Nagmamahal, Maldita.